Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. 8:00 na naman ng gabi at ini-invite ko po kayo sa isang pag-aaral at muli ay hangad natin na mabigyan po tayo ng mga reminders, mga pagkaing espiritual na pwedeng maging dahilan para tumatag po tayo. Sa gabi pong ito ay maganda po ang ating aralin dahil may kinalaman po ito sa pagiging handa natin dahil ang Kingdom of God po ay handang-handa. At ngayon pong gabi ay Thursday, pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung kaganapan po ng Tuesday sa loob po ng Semana Santa. Bale, 2 nights ago, I discussed with you yun pong pangyayari ng Monday. At ngayong gabi ay nasa Tuesday naman po tayo. So, ngayon pong gabi ay nais ko pong ma-invite kayo sa isang discussion po na may kinalaman po sa pangyayari nung Tuesday. Ito po yung Holy Tuesday ng Semana Santa. Kung matatandaan nyo mga kapatid, nung Monday ay ibinahagi ko po sa inyo ang isang pangyayari na kung saan po ay isinumpa ng Panginoon ang isang fig tree. At nung dumating na po ang Tuesday, ay ang fig tree po ay natuyo na po. Ang sabi po ng Mark 11:20-25, in the morning as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. And Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, sabi niya, the fig tree you cursed has withered. At ang sabi ni Lord, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Marami pong pwede tayong makita sa binasa po natin. Pero ang nais ko lang po na bigyan ng pansin tonight, yung idea po na ang isinumpa ng Panginoon na puno ng igos, fig tree, ay natuyo. Hindi lamang mga hindi lang yung mga dahon, hanggang dun sa mga ugat. At ang sabi ni Peter, Panginoon, tingnan niyo po ang igos na inyong sinumpa. So ngayong gabi, mga kapatid, ay ito ang pinakapundasyon ng ating pag-aaral. Kung ganito si Lord, kadakila at kalaki ng kapangyarihan, ay wala na pong dapat na pagdududa sa atin sa mga pwede niyang gawin at sabihin.
So ngayong gabi, ang aking pong tatalakayin ay pinamagatan ko po na Kingdom Readiness. Faith that works while waiting. Meron po tayong 4 na kasagutan. Bakit natin sinasabi ang Kingdom Readiness? Unang-una po ay a kingdom-tested authority and authenticity. Sapagkat dito po, mga kapatid, sa passage ng Matthew chapter 21, verses 23 to 27, ang authority po ng ating Panginoon ay in-question ng mga religious leaders. At dito ay makikita natin kung paanong ang Panginoon ay sinagot sila. Puntahan ko lang mga kapatid yung portion na yon sa chapter 21 at sa verse 23 ay pinag-uusapan po ang mga ganito mga salita. Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you this authority?" Jesus replied, "I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John baptism, where did it come from? Was it from heaven or from human origin?" So dito po makikita natin na tinanong nila si Lord. At itong mga tanong na ito ay makikita nating pang-trap lang kay Lord. Kaya lang, alam naman natin na si Lord ay source of all wisdom. Wala namang, hindi pwedeng i-match ang kanilang galing sa taas ng wisdom ng Panginoon. Kaya nung tinanong na sila ni Lord, hindi nila masagot. Yung bautismo ba ni Juan, galing ba sa langit o galing sa tao? Hindi nila masagot. Dahil kapag sinabi nilang galing sa langit, bakit hindi kayo sumusunod? At kung sasabihin naman nilang from human origin, magagalit sa kanila mga tao. Makikita natin dito mga kapatid na kini-question nila ang Panginoon at ipinapakita dito ng Panginoon ang kanyang authority, ang kanyang authentic na authority. Ang kingdom of God dito na pinamumunuan ng ating Panginoon ay was tested by these foolish guys. Pero makikita natin, hindi sila nagtagumpay. Dahil si Lord ay grounded ng real authority, which is the Word of God. Kaya po, kapag tayo po ay talagang nasa Panginoon, kahit na sinusubok po ang ating pananampalataya, ay magiging matibay at magiging matatag po tayo. Kung alam lang ng mga tao na ito, kung paanong isinumpa ng Lord yung fig tree na natuyo, ay baka mag-aalinlangan na silang magtanong. Or kahit na makita nila, baka gagawa pa rin sila ng ibang dahilan. Dahil wala nga silang paniniwala o pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa ay ipapakita naman natin yung kingdom purified. Dito po sa chapter 23 verses 28 to 38 ay makikita natin dito ang mga
pag-denounce ni Lord sa mga religious leaders dahil sa kanilang outward religion na wala namang inward na pagbabago. Talagang makikita natin dito mga kapatid kung paanong hinarap ni Lord ang mga hypocritical teachings, beliefs ng mga religious leaders. At dito ay binabanggit ni Lord ang mga salitang masasakit. Dito nga sa chapter 23 ay makikita nyo ang mga denouncement. Sabi nga ay 7 woes. Yung mga masasakit na salita, mga sumpa. Bigyan ko po yan ng sample. Dito po sa verse 13, woe to you, teachers of the law. Woe to you, teachers of the law and Pharisees. 16, woe to you, blind guides. 23, woe to you, teachers of the law and Pharisees. 25, woe to you, teachers of the law and Pharisees. Paulit-ulit ang mga paghatol, ang mga talagang pag-pinpoint, talagang harapan, talagang confrontational, talagang masasakit na salita. Hindi lang basta patama, talagang harapan, mukhaan ay hinatulan ng ating Panginoon ang mga tao na ito. Nais ng Panginoon na mahati ang mga tao, maihiwalay ang hypocrisy ng mga religious leaders. Alam nyo, dito po sa chapter 21, 22, 23, 24, 25, yung mga pangyayari ng Tuesday, honestly, ang mga naging problema dito ni Lord ay hindi mga magnanakaw, adulterer, hindi yung mga politicians. Alam nyo, ang naging problema talaga dito ni Lord, interestingly, religious leaders. Religious leaders. Meaning, nasa relihiyon. Yung mga taong nasa church, nasa templo, yun pang naging problemang napakalaki dito sa chapter 21 to chapter 25. Kaya dito ay in-expose ni Lord ang kanilang hypocrisy. Kaya mga kapatid, lagi tayong magkaroon ng pag-e-examine ng ating mga sarili kasi po tayo po ay mga religious people din. Number 3 ay ipinapakita dito yung pagdating ng yung kingdom ni Lord. Although ang kingdom of God ay nasa loob nila, pero meron pa talagang paparating na kingdom. At ito yung makikita natin physically ang Panginoon bilang hari. At siya nagbigay dito mga kapatid ng mga signs of His return. Matthew chapter 24. Dito ay makikita natin ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Matthew chapter 24. At in-emphasize dito mga kapatid ang pagiging handa. Huwag tayong mag-speculate, sabi nga. Hindi po bagay sa atin yung speculation na baka darating kaya, siguro darating. Yan, speculation. Nagbigay si Lord ng mga sure signs of the end of the age. At kung meron kayong time, basahin nyo ang chapter 24 in one sitting and you will be reminded. Kaya mga kapatid, kailangan sa gabing ito ay magkaroon tayo ng alertness.
while waiting. Maging faithful tayo while waiting for the coming of Jesus Christ. Maging aktibo ang ating faith dahil talagang kaaya-aya na sa Panginoon na naghihintay tayo ng may pananampalataya. Ibig sabihin, kung naniniwala talaga tayo na darating si Lord, ang faith natin is really working. Yung faith natin is really moving. Tumutulong tayo sa gawain, nag-evangelize tayo ng mga tao, may mga kaibigan kayo na hindi namin kaibigan, may mga kamag-anak kayo na mga adik, sharean nyo, mga tiyuhin ninyo na gamblers, kausapin nyo, share nyo ang Panginoon. Meron kayong mga tita na marites, pwede nyong i-Bible study sila. Meron kayong mga kabataan na nalululong sa bisyo, ang iba ay merong tendency na sila ay mapasama sa LGBT community, ay invite mo siya sa isang coffee shop and share the good news of the Lord Jesus Christ. Kailangan niya ng freedom. Kung meron kayong mga auntie, uncle na engage sa fornication, adultery, or engage sa mga NPA, hindi namin yan kilala. So, kung kilala nyo sila, kayo ang maglakas ng loob na abutin sila. Why? Because the kingdom of God is coming. So, we are talking about kingdom readiness. Sinubok ang kingdom, Jesus answered them. Ang kingdom ay pinupurify ni Lord sa pamamagitan ng pag-expose ng kanilang hypocrisy. At number 3, pinapakita niya ang kingdom ay parating. In fact, nagbigay siya ng mga signs of the second coming. Matthew chapter 24. So mga kapatid, itong mga sinasabi kong ito yung mga pangyayari ng Tuesday. Mahaba-haba po ito kasi chapter 21, 22, 23, 24, 25. Sa chapter 24 na po tayo. So, bago dumating ang Miyerkules Santo, yung Tuesday na yon, grabing pagtuturo. And humanly speaking, very stressful. Kasi ang kaharap niya, mga religious leaders. Alam nyo, minsan nasasabi natin, madali pang magbahagi ng salita ng Diyos dun sa mga dun sa mga lasinggero, mga sugarol, dahil wala silang alam sa Word of God. Ang pinakamahirap at ang mga persecutors pa ay, sad to say, those people na may alam sa Bible. Dito nga sa context ni Jesus Christ, mga religious leaders ang kanyang talagang kabakbakan dito. Pero pinalagan sila ni Lord. Sinabi ni Lord ang 7 woes of the teachers of the law and Pharisees. Mga mapagkunwari. May alam sa labas, may alam talino, pero walang inward transformation. Next is a kingdom waiting. Bakit natin nasabi? Dahil sa Matthew chapter 25 ay punong-puno ito ng parables ng paghihintay. Chapter 25, verses 1 to 13, pinapakita doon yung parable of the 10 virgins, paghihintay po ito. Parable of the talents din, na babalik si Lord at magkakaroon ka ng accountability, verses 14 to 30. Parable of the sheep and goats, verses 31 to 46, na sa huling panahon, ibubukod niya ang tupa at ang mga kambing. So, kung ating isa-summarize yung chapter 25, ipinapakita dito na kailangan natin na humanda
maging ready tayo. At yung ating readiness, hindi ito pagre-ready ng damit, ng kuko, ng bahay. Ang ating readiness ay ating ipinapakita sa ating pagsunod, sa ating stewardship, sa ating pag-ibig sa Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, dahil sa chapter 25 na punong-puno ng parable on about waiting, dapat po tayong maghintay talaga, but not in a passive way. Kundi, ang paghihintay natin sa Panginoon ay ipakita natin sa ating katapatan sa pagtatrabaho, sa gawain ng Panginoon. Para nagmamadali pa nga tayo. Evangelize dito, evangelize doon, OPM dito, gabi, sa gabi, gabi-gabi. May alam ka, mag-Bible study ka. Deacon ka, may alam ka, meron ka dapat bina-Bible study. Elder ka, marami ka ng alam, mag-Bible study ka. Doon mo maipapakita na ikaw ay naniniwala sa second coming. Kasi, siyempre, nakakatakot kaya yung second coming. That's the day of reckoning. That's the day of accountability. Ano ang ating sasabihin? So mga kapatid, ako naniniwala na lahat ng mga banta dito ni Lord ay totoo. Dahil nanggagaling po tayo sa Mark chapter 11, yung pong nangyari ng Lunes na ang igos ay kanyang isinumpa at nung Martes ay tuyong-tuyo na, kinabukasan tuyong-tuyo hanggang ugat. Kinabukasan. So dahil dyan mga kapatid, ay lalong lumalakas ang loob natin na magsabi, dapat tayo maging ready. Dahil ang salita ng Panginoon ay totoo. So, sa aking conclusion, ay sinasabi ko dito na that faith that waits is faith that works. Wow! Kung talagang yung faith mo ay totoo, naghihintay yan. At ang paghihintay mo, hindi physical cleansing. Hindi ka magpapagupit ng buhok, hindi ka magpapa-manicure. Hindi yan. Hindi yung lilinisin mo yung bahay mo para ipakita mo that you are waiting. No, yung ating pong waiting upon the Lord ay naipapakita sa ating daily obedience upang ipakita natin ating kahandaan. Let's live ready and real because the King is coming. What are my practical propositions? Ito po, number 1, mga kapatid, faith that waits must also work. Yun po yun ang nakikita kong butas ng mga mananampalataya. Marami naghihintay kay Lord, pero naghihintay sila in a very passive way. Ayun, church lang. Kanta-kanta lang. Kailangan mag-akay tayo Dapat talaga nanganganak tayo kasi nakakahiya pagdating niya. Na wala tayong masasabi kay Lord, anong ginawa mo sa lupa? Naligtas ka pero hindi mo pinagmalaki. Hindi ka nanganak. Wala ka naakay sa aking panan. Ang tunay daw na pananampalataya ay hindi daw po idle. Ang tunay daw po na pananampalataya, it obeys, it serves, and loves while anticipating Christ's return. Grabe yun, ano? Sumusunod, naglilingkod, nagmamahal sa mga kaluluwa habang nag-anticipate sa pagdating ng Panginoon. Mabigat po yan. James 2:17, faith by itself, if it does not have works, is dead. Yan, sinabi na ng Panginoon niya sa atin, ha? Mga kapatid, huwag tayong tutula doon sa mga pariseo, mga religious leaders, laging nasa kumbento, nasa gawain daw, nasa church daw, pero ang buhay nila ay walang inner transformation. Number 2, be wise, not just willing. Maging matalino tayo. Huwag lang tayo gusto natin. Maging matalino. May mga willing, pero hindi naman wise. Ang wise, naghihintay kay Lord, and at the same time, while waiting, he works for God. He obeys God. Hindi siya malamig. Hindi siya fruitless. So, dapat tayo ay maging wise. Ang example natin, yung mga wise virgins.
Na lagi silang may oil sa kanilang mga lampara. Nang dumating ang Panginoon nung gabi, yung mga mayroong ilaw ay nakasalubong sila. Pero yung mga naubusan ng ilaw o naubusan ng oil, hindi sila nakapaghintay. Wala sila. Kaya sabi ng Matthew chapter 25 verse 13, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Sana mga kapatid, wag oras ang titignan natin. Ang bantayan po natin yung sarili natin na gumagawa tayo sa Lord. Kasi kung oras ang ating babantayan, ay malabo yan. Dahil si Lord nga mismo, hindi niya sinabi yung time. Walang date. Walang nakakaalam. Matalino po si Lord eh. Ang prayers natin, sana madatnan tayo ni Lord that we are doing God's will. Number 3, multiply what God has entrusted to you. So, sabi natin mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay kingdom readiness. Faith that works while waiting. May papakita ba natin ang ating kahandaan? Talaga bang yung kingdom of God sa buhay natin ay may kahandaan? Ang kahandaan natin sa kingdom of God ay may papakita kung mayroong multiplication sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Lord. Kung matatandaan nyo mga kapatid, yung parable of the talents, di ba binigyan ng isa, yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng tatlo, lahat yun, yung iba doon nag-double, pero yung isa hindi nanganak. So wala siyang ginawa. Hindi siya nagpagal. Wala siyang pakialam kung tutubo. Naibalik niya ang puhunan, pero walang tubo. So, may papakita natin ng ating kingdom readiness, mga kapatid, kung tayo ay nag-multiply. Nanganganak ka ng mga kaluluwa. Meron kang mga bunga sa iyong buhay. Pinagbuti mo ang relasyon mo sa Holy Spirit. And therefore, nagkakaroon ka ng bunga. Bunga ng banal na Espiritu. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever you have received to serve others. Bawat isa sa atin, gamitin yung regalo. Bawat isa, yung referring to the true Christians. Dapat mong gamitin yung regalo, yung spiritual gift na na-receive mo para sa iba. So dapat nasa church ka. How can you serve others kung wala ka, absentee? Mga kapatid, maliwanag po itong mga dinidiscuss natin. Tayo pong lahat ay accountable sa Panginoon. Dito po sa isa pa po, pinapakita rito yung isa pong mahalagang practical propositions. Discipleship is proven in how we treat others. Matatandaan niyo mga kapatid, yung mga sheep at saka yung tupa at mga kambing dito. Talagang mga kapatid kinakailangan talaga ng kahandaan Meron talaga dapat kahandaan tayo. At dito ay pinag-uusapan mga kapatid na dito sa chapter 25 na ito ay pinapakita mga kapatid na tayo po ay dapat magkaroon ng gagawing mabuting bagay sa mga maliliit na mga tupa na ito. Isang portion ng ating buhay, hindi lang yung pag-worship, kundi yung discipleship kahit sa maliliit na mga klase ng mga tao. Magpapakita tayo ng compassion at paglilingkod. Sabi nga dito, discipleship is proven on how we treat others. Sino tong others na to? Iba. Yung ibang talaga at lubhang nangangailangan. Yung iba na talagang lulong sa kasalanan, lulong sa bisyo, lulong sa walang kamalayan sa Panginoon. Sa Matthew chapter 25 verse 40, whatever you did for one of the least of these, you did for me.
Kaya yung mga tao dyan sa paligid natin na walang kamalayan, hindi po religious leaders ha, walang kamalayan eh. Remember, sa context ng pinag-aaral natin, ang problema dito ni Jesus Christ ay yung may mga religious leaders, Pharisees, may mga kamalayan sa salita ng Diyos. At sila pa nga ang pinakamalaking problema ng Panginoon because of their pride. Pero sino pinag-uusapan dito sa chapter 25? One of the least of this, you did it for me. Ito yung mga walang-wala, mga mahirap, mga pobre sa Panginoon. Ito yung mga taong ligaw. Ito yung mga taong mga nasa probinsya na walang kamalayan sa Panginoon. Na kahit anong sabihin mo, parang paniniwalaan nila. Talagang wala silang ka-guard sa buhay nila because they have no idea who God is. Kahit nga ituro mo sa kanya na ang Diyos isa lang talaga, paniniwalaan kanila. Because they are ignorant. Ito ang dapat nating abutin. Alam nyo, minsan sobrang hirap turuan ng mga may alam na. Hindi mo na maturuan. Magaling pa yan sila sa inyo. Pero pinag-uusapan dito ay yung talagang mga tatawag nating mukhang tupa. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Ito mga pinag-aaralan natin ito. Binabalikan natin, mga kapatid, yung pangyayari nung Semana Santa. Yung mga problema ng Panginoon, anong kanya mga kinaharap, ano yung kanya mga naging problema doon, paano siya trinato ng mga religious leaders. Grabe, chapter 21, 22, 23, 24, 25. 5 chapters ang ginugol at naganap nung araw na yon ng Tuesday. Kaya, it was a heavy day. At sa 5 chapters na yan, suma total, ang problema ni Lord sa araw na yan, religious people, religious leaders, Pharisees, Sadducees, teachers of the law. Sila ang mga naging problema ng Panginoon. Kaya, may alam sila sa utak, pero walang inner spiritual transformation. Kaya sabi ko po dito, isa sa mga proposition natin, religious activity is not a substitute for real relationship. Marami daw tao ang nagtagal sa simbahan, pero hindi nagtagal kay Hesukristo. Religion lang talaga. Mga haba damit, parang matino, parang hindi gagawa ng masama. Parang may dalaging libreta ng Bible o kautusan, pero naknakan po, nuknukan ng pride at nuknukan ng pagkahumaling sa gawain ng laman. Sabi nga, meron daw silang meron silang kaalaman, pero walang kapangyarihan. So mga kapatid sa Panginoon, hanggang dito na lang po ito. At sana po sa tulong ng Holy Spirit ay naintindihan po natin ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, we're talking about religious kingdom readiness. Handa ba tayo? Meron ba tayong kahandaan? At yan ang tinalakay ng Panginoon dito sa Martes Santo, ang kingdom readiness. Tayo ba ay in line dito? Tayo ba ay gumagalaw doon sa kingdom principle? Are we really ready for the coming of the Lord Jesus Christ? Are we multiplying? Meron ba talaga tayong transformation? Are we ready enough? Yan po. At in-emphasize natin na ang pananampalatayang totoo ay gumagawa habang naghihintay. Ulitin ko po, ang pananampalataya na totoo ay gumagawa sa Panginoon habang naghihintay. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim, at nawa po ay muli po tayo nakapagbigay ng ayuda sa mga kapatid natin na gustong magkaroon ng spiritual insight and spiritual gems bago matulog. Good night po. God bless.
Maranatha, and Shalom.